Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Parang hindi na practice yung tao. Maraming salamat po. Thank you. Go! Hello. Bukod isa sa'yo. Ay, ikaw yan, bro. Pagdaluhin mo niya. Wala kasamang bola. Wala po. Very approachable naman po siya. Nilapitan ko po siya nung time na yun. Then, nakilala ko po siya na super kind po talaga na yung hindi po nagbago yung tingin niya sa amin po nung nalaman niya yung history namin. Ayun po. Tas thankful po kami kasi nakilala namin kayo. Sinama niya kami sa group. Kay Kuya Sai po, pag titingnan po kasi si Kuya Sai parang mysterious, ganun. Pero ano po, yung mysterious na seryoso, ganun. Pero super mabait po pala siya. Tulad po ng asawa ko, man of God, ayun po. Ang galing niya pong mag-ano kapag nagtuturo po siya about sa word of God po. Yung sa akin, yung pagiging approachable. At saka madaling lapitan, mahirap hanapin. Hindi. Yun nga, yung makita mo yung approach niya sa'yo. Kahit pag nilapitan mo siya, parang gusto mo na agad sumama sa kanya kasi alam mo yung... So yun. Si Kuya Sai... Tingin ka kay Kuya Sai, parang wala naman. Hindi ko alam kung paano ko describe si Kuya Sai eh. Sa mixing pagsasama namin ni Kuya Sai kasi yun, siguro yung man of God katulad ni Kuya Larry. Kuya Larry, siya yung taong nakita ko na yung parang laging bagong ligo. Yung lagi siya fresh. Wow! Kahit na dati yung hindi, kaya nga birthday mo pasok na. Dahil mo nakita si Kuya Larry, parang pa rin naman ka na ang linis tingnan. Yun ang maganda
sila kay Kuya Larry. Parang si Kuya Sai din, malinis din yan, maano sila, yung mamula-mula, yung mga ganun. Mistiso. Oo, May makeup sila. Tapos, ang ano ko kay Kuya, naiharapin ko si Kuya Larry sa pader ng Batanes. Kasi ano, ang dami niya nang na-experience. Kasi di ba matagal na tayo nagsama, 10 years na. Sila yung kauna-unang taong nakilala namin dito sa, ano, Victorino. Yan. Tapos, ang dami na namin pinag-usapan. Lahat ng nangyayari sa buhay nila, alam namin. yung kung titignan mo, Malalim mo. yung uy, ako Naiiyak na po siya sa sinasabi mo. Kung ma-experience nyo yung na-experience nila, kasi ang dami na experience, pwedeng sumuko na siya. Pero sa inyo parang pader ng Batanes na nandito pa rin sila na nakita ko yung gano'n sila katsagang maglingkod kay Lord. Kay Kuya Sai naman, libro ang tingin ko sa kanya. Kasi ang dami niyang alam. Parang chapter 1. Kasi nangyari sa Rome, ano eh. Alam mo ba? Ako naman ang ganyan ako. Alam niyo ba? Dahil sa pangyayari yun, si ganyan-ganyan. Sabi ko, ay oo nga no. Tapos parang gusto mong ano na rin eh, no? Yung damdamin mo, binubuhay niya eh, no? Sa libro, kuya. Parang pinakasusi. Kumbaga, parang siya yung naging, parang parang naging miyembro kang grupo. Siya rin yung, kasi nung una talaga na yung approach sa kanya, parang, ano tayo agad ng group? Yan, yun yung ano na agad ni Brother Sam. Kaya parang ang saya tignan kung talagang naano kami talaga na pumunta sa live. Yung Brother Sam naman siguro parang yung parang sinabi ni Sister Pena, talaga ang dami niyang alam. Kapag in-approach mo siya tungkol sa World Cup, talagang maraming... Ito po yung Brother Larry. Yun nga yung unang kita po namin. Pag minimit po namin, ikaw na magsalita, kasi naiiyak ako. Parang ako, natakot ako sa kay Bro. Sabi ko kay Robin lagi, pag minimit namin siya, ikaw na makipagpapalala. Pero nung tumagal, ramdam na ramdam namin yung pagiging support ni Brother Larry. Simula talaga, umpisa hanggang magkaroon kami ng ilan. Kaya thank you, brother, sa pagsama dito sa family natin. Kay Brother Sai, shame din po eh. Kasi tayo weak si Brother Sai. Pero pagka nilapitan mo siya talagang yun. Tsaka thank you po, brother. Pag prayers lang. Actually, sinin lahat mo. Makamayak na ako, tama na. Strong ng personality niya. Sabihin mo siyang smart, diba? Parang gano'n. Tapos mukha seryoso. Pero, di ba, habang nakikilala mo siya, ano pala, joker. Di ba, ang galing yung konting deliver niya, matatawa ka. Hindi niya kailangan mag-effort o mag-try hard para makapagpatawa siya. Magaling siyang, very passionate siya sa ginagawa niya. Bagay na bagay sa kanya yung pagiging leader ng isang grupo. Ganito. Na kinikilala yung Panginoon. Ang dami na nilang struggles, ang mga pinagdaanan, pero andito pa na siya. Kaya magandang leader kasi good example. Matatagi siya. Kasi nakafocus siya. Ayun, mag-comment dito. Passionate din to talaga. Kaya ngayon marami siyang alam, di ba? Kasi wala nitong ginawa. Sa gabi, narinig ko, nakikinig, umaga, pagising ko, ganun. Parang wala siyang ginagawa kundi makinig, tapos, or kung hindi makinig, magbasa. Yun yung nahanap sa kanya. Na mas may time talaga siyang makinig kaysa sa akin. Nahanap sa iyo. Pero itong makulit. Paulit-ulit. Pag may sinabi, paulit-ulit. Unang-una ko nakita si Brother Larry, type ko siya. Si Brother Larry kasi talagang Alam ko na yun eh. parang sa tingin ko, mahirap siyang i-approach. Parang Pero yung seryoso kasi. unang-unang lumapit sa amin, si Sister Pau, sabi, meron na ba kayong VG group? Tapos, wala pa eh. So, alihan ka, introduce ka namin dito kay in-introduce nga kami kay Brother Larry. Tapos yun,
yung kala kong mahirap i-approach si Brother Larry kasi parang smart eh. Talagang Seryoso. lagi nakapostura si Brother Larry, tapos nakatayo sa ano eh. Seryoso. Seryoso, oo. Pero alam mo, si Brother Larry, open. Yung una naming talagang pinakilala niya si Sister Pao, kumaga pinakilala niya yung mga anak niya. Kumaga tapos pagka may, yung time na yun, may problema ako dun sa trabaho. Diba bro? Tapos, nangingi ako ng prayer, ng advice. Kumaga yung talaga makikita mo sa kanya yung quality ng isang leader. Si Brother Larry. Kasi na, di ba, ikakasal niya ito si Dan. So, hinahanap namin Sir Larry kasi yung hahanapin daw. Tapos nung sa labas, ito si Sir Larry. So, in-approach namin. Nung sinabi namin, Sir, kasi ganito. Sabi niya, saan ba kayo nagsisimba? Sabi naman sa Alabang. Sa Alabang kasi kami nagsisimba dati. Kasi meron kaming, kumbaga, laging night yung aming simba. So, 7 to 9. Sabi ni Sir Larry, sa Alabang kayo. Little did I know na very, naman pala si Sir, very helpful, very accommodating, approachable. Ano lang talaga siya, as in, parang stricto, parang as in. Pero pasad lang niya, di ba? Pero deep inside, good person. Tsaka very responsible, at saka good leader. Kasi tinan mo naman, ang dami natin, di ba? Di ba? So with the help of Sister Pao, di ba? Talagang maganda yung tandem nila. Di ba? So, lahat ina-accommodate nila. Lahat binavalue nila. Wala kang masasabing, ay, ito lang yung favorite niya. Kasi, di ba, kasi bago kami, di ba? So, parang ito yung attention kasi ito na yung matagal, yung gano'n. Pero sa kanila, lahat pantay-pantay. Lahat. So, ba't ako umiyak? So yun, kasi naghahanap kami ng group na talagang ma-fit in at mag-grow kami spiritually. So we feel na we belong here. Ito pala si Kuya Sai. Ano kuya? Ito naman si bro. Talagang kuya. brotherly, sobrang pleasant, sobrang ang sarap na kasama, yung parang hindi ka maiilang, parang napakatotoo, hindi plastic. Ayun. Kay Sir Larry po yung una expression ko po sa kanya nun, masungit. Kasi, ayun po yun sa call, yung sinasabi po ni Mama na, sabi doon kayo sa Alabang ako po kasi yung kausap ni Sir Larry. Tapos sabi ko, nagtatanong po si Sir Larry, sabi, saan ba ka nagsisimba? Kung minsan po dyan sa Santa Rosa, minsan naman po sa Alabang. Tapos sabi, anong oras kayo nag-aano? Tapos, ayun po, mga 3 or 5, gano'n. Tapos, pero minsan po talaga sa Alabang kami. Tapos sabi ni Sir Larry, di doon kayo, ba't hindi kayo doon kukuha ng Tapos, ayun, pagka-uwi po ni Mama nun, kasi dapat po si Mama po papakusapin ko nun. Tapos, wala pa po si Mama. Tapos, ako po yung nakausap, hindi naman po hindi po kasi magaling makipag-usap nun. Tapos sabi ko kay Mama, ang sungit pala nun. Kaya po, nakita po namin sa Sir Larry nun, si Mama po yung pinaano ko nun. Tapos okay naman po pala, babae, tapos approachable. Tapos ayun po, yung kay Kuya Sai po, nung unang meet ko din po, sabi ko rin po mukhang masungit. Kasi nga po, judgmental nga po ako. Tapos ayun po, nung nakausap ko na rin po, okay naman po pala, mababait din naman po pala. Yun lang po. Third meeting pa lang focus namin ito kay Brother Larry. So, pero ang first impression namin, parang sungit naman nito. Nag-uusap kami sa kotse after namin ma-meet siya. Sabi, sungit naman. Tapos, attend kami nung victory group.
Tapos nakita namin siya, tumatawa siya. Tapos may pagbiro naman pala. So, pag uwi namin, pinag-usapan ulit namin sa kotse, ay tumatawa naman pala yun. Hindi mo pala siya sinabi seryoso sa buhay niya. Sabi ko, okay naman po pala. At kay second time at third time ko pong na-meet si Brother Larry. First impression ko po is prim and proper. Kahit naman po yung the rest of the group. Pero ano naman po, accommodating po yung each and everyone. Di namin naramdaman na ibang tao kami kasi si Mrs. Boyce, siya talaga yung nag-church sa Victory. So, sumama ako sa kanya, then para sa dedication din ni Baby, nag-join kami together. So, yun naman po, it's nice. Tapos, thank you rin po sa pag-welcome sa amin dito. Conscious po siya doon sa kanyang pananamit. Every time na makikita ko yan, talagang hindi pwedeng basta-basta lang yung kanyang damit. Seryoso din yan, seryoso. Ngayon na nga lang siya, lumalabas yung kanyang mga jokes. Lately ko lang siya nakitang nag-jokes. Yun po yung aking pero siya, matyaga siya. Matyaga siya. Especially dun sa relationship. Yung relational na tsatsagain ka niya talaga. Ilang years ba kaming nawala? Tsinaga niya po kami. Okay, kay Kuya Sai naman, para siyang AI. Parang nasa kanya na lahat yung sagot. Basta may iya ka sa kanya, meron siyang isang sagot. Kaya yun, Kuya Sai. Pero hindi naman artificial yung yun. No? Basta may parang napaka-wide reader mo na pwede mo siyang i-share sa akin. Happy birthday po sa inyong dalawa. Si Brother Larry, tagal na rin kami magkaano. Nung lagi kaming minsan, pag ganyan-ganyan din kami. Pero si Kuya Larry, talagang matyaga niya kaming, lagi niya rin ako bro, wala ka na nung nakaraan. kaya ko kay Kuya Larry, talagang mahanga ako sa kanya na talagang hindi niya pinababayaan yung mga kagaya ko na minsan talagang wala rin ako. Hanga ako sa kanya na talagang minsan man talagang naiya rin ako na pag may nakikita Sunday mag-church na iya ako na sa kanya na magpakita. Yun, si kay Larry mabait, talaga nga yung ako pa minsan naiya sa kanya dahil wala na naman kami lagi. Miss kapag ganyan-ganyan kami. Kasi minsan busy kami. Medyo maraming ginagawa. Pagod. Kaya wala akong masasabi kay Kuya Larry, talagang mabait. Talagang tsatsagayin ka na hindi ka mapupersa yun, talagang iano ka niya, kakamustahin ka kung anong nangyari. Tsaka sa si Kuya Paula, yung problema talaga nila, alam namin na i-open talaga ino-open sa amin. Kaya ganda. Si Kuya Sai naman, kuya na rin. Nakakutok, tahimik eh. Kung tahimik ako, mas tahimik to. Pero magaling palang mahabang magpaliwanag din kasi makanga ako ito rin. Ayun, salamat sa inyo. Ako naman nag-start kasi kami, meron kami talagang VG na group, si Kuya Orbits. So na-destino siya sa Davao. In-introduce kami kay Kuya Larry at kay Paula. Nung unang nakita ko si Kuya Larry, yun niya, parang nasusumitan ako sa parang masumit eh. Pero along the way niya, pakikilala mo yung personality ni Kuya, hindi ka talagang niya tatantaran. Kamusta kayo? Pag hindi na, ba't di wala kayo ng isang linggo? Mga ganyan. Tapos, since yung mga anak namin magkaka-age, parang nakita na namin yung paglaki na yun, open book na din yung buhay niya. So, kapag buhay namin sa kanya. Kasi sure niya yun, wala siyang tinatago.
So yun, parang naging okay naman to si Kuya Larry. Yun. Tapos pag si Kuya Sai naman, para ako laging, parang yung sa storybook ba yun? Yung Flying House. Pag nag-ano siya, nag-share siya ng word, parang binabalik ka niya sa nakaraan. Tapos nagkakasunod ko yan. Parang nakakatuwa lang na parang siyang super book na meron pa naman ngayon yun parang lalim na nung pagkaano niya sa Bible. So parang yun nga, parang sabi ko nga, parang gusto ko man lang kahit kilahatin mo kay Kuya Sai, magawa ko eh. Pero yun, kami ako kay Kuya Sai. Tapos tahimik lang din siya, pero pag nakausap ko siya, sabay-sabay na din siya. Saka din siya, hindi siya suplado. Pag umpisa na yung salita, dali-diretso din. Ayun. Ayun lang po, happy birthday. God bless sa inyong dalawa. Unang panahon po, noong unang panahon, nagtanong kami dito, kasi kabubukas lang na ano. Ang napagtanungan talaga namin si Pastor Larry sa si Paula. Nagtanong kami, akala talaga namin mag-asawa, pastor talaga si Larry. Unang tingin pa, yun yata yung pastor. Tanungan mo nga. Nagtanong taga kami, ano na to, nabuksan na to noong nakaraang linggo. Parang gano'n na sinabi niya, sige, sabihin lang na. Kasi nag-attend pa kami sa GCF, no. Ay, Papa, nabuksan na pala. So, gano'n na. Pero nung tinignan namin, yun yata yung pastor. Una namin yata yung pastor. Pero nag-observe pa kami. So, hindi pa talaga siya pastor. Mga leaders pa lang. Yun. Tapos, as we go along, kami kasi ni June, medyo kami sa, yung nagtumitingin kami sa mga pastor. Mga ganyan kung yung okay ba yung mga pastors, yung turo, ganyan, no? Tapos nung panahon na namin, nagsisimula pa lang kami nila Paula, nag-preach yan eh. Nakita namin nag-preach si Pastor Larry. Tapos nung nakita ko, nag-usap kami muli ng sama ko, meron tong anointed to, may bahid to. Kasi nung nag-preach siya talagang hindi siya ordinaryong leader na nakatayo lang. Hindi, naglalakad talaga siya. Talagang palagay siya. Merong may power talaga. Sabi ko, hindi pala siya pastor, pero meron siyang anointed siya. Darating yung time talaga magiging pastor yan. No? Tapos nung nakita ko yung flow niya, talagang nasa head leadership na talaga siya. Hanggang sa minsan nagpahinga kami, nawala kami. Iniisip din namin talaga na bumalik. Siya rin yung ginamit ng Panginoon sa amin. Pero nakita ko rin, nag-observe din kami na si Larry talaga yung ginagamit ng Panginoon sa pagpunta sa bahay-bahay. Hindi kami nakalimutan yan eh. Nagpupunta yan sa amin. Minsan, gusto ko lang i-share yung panahon na lumipat kami sa apartment, yung napakalit na apartment. Hinanap kami niyan na mag-asawa. Tapos kinatok kami sa partner namin. Nagdala siya ng breakfast, yung lugaw. Na-touch kami. Ako, hindi niya kami kinalimutan. Tatawag si Paula, tatawag si Larry. Sabi niya, kumusta na kayo? Ganon. At hindi ko makalimutan pa yung panahon na naglalakad yung anak ko, papasok sa school kasi isa yung school nila. Sabi ni Miracle, ni Vince, Mama, nakita kami ni Brother Larry. Sabi niya, sinakay kami para makaano. Naiyak ako doon kasi tissue. Di ko pala. Hindi ko muna pasalamatan. Noong time na yun, parang nabuong puso ko nagpapasalamat kasi sabi ko, kung sino yung nagmamahal sa anak ko talaga ibibigay ko doble pagmamahal. Kasi nakita ko na, nagsasabi sa akin yung mga anak ko, sinatid kami nila Kuya Larry sa school. Ako, ay buti na lang, Panginoon, salamat sa buhay nila. Hindi man ako nakapagpasalamat noong time na yon. Pero I always say, God bless them. Kasi we cannot bless them right away. But nililipat ko sila agad kay God. Kasi napakabuting, parang ang dating ko yung, ang ma-identify ko kay Pastor Larry is a shepherd. Shepherd siya. Kasi kilala niya yung binibigay sa kanya ng Panginoon para pangalagaan. Kilala niya yung mga taong yung binibigay sa kanya at ang kanilang pangangailangan. Hindi lang naman financial o tulong, meron siyang ibinibigay na link, sa kanya divine link siya. Kasi kaya sa divine link, meron siyang, may mga taong lalapit sa kanya, nangangailangan. Sabi ko, i-connect niya yun hanggang sa magkaroon ng talagang full help. Financially, malalaking amount. Alam ko, merong mga taong nangangailangan ng tulong sa ospital, i-connect niya. So, bukod sa shepherd, he is a divine link for me. Kasi talagang he knows kung kanino niya i-connect. Hindi man siya yung tumutulong, pero he knows. Kaya, he's a shepherd for me. And he is a pastor for me, for my family. And it's a divine link.
kay Kuya Sai. Kagalang-galang na alam ko baka ako matanda sa'yo, pero kinukuya kita is high respect. Kasi ang galing kasi pero ang ano ko lang kasi is yung kapag nagtuturo ka, dinadala mo kami doon. Oo, tapos may gift akong vision, nag-i-increase yung vision ko. Mas nai-imagine ko yung Biblia. Lalo na hindi ko lang nai-imagine, na ilalaman ko na, kaya pala, yung lalim ng pagtuturo mo, yun yung parang ka naghahanda ng pagkain na napakamalinamnam. Yun nga yung inahanga ko sa pagtuturo mo. Malinamnam ka maghain ng pagkain. No? Sabi nga ko, ang Word of God is a food. Sa'yo ay may umami, no? Malalim, masarap pakinggan, mai-imagine mo, maaamoy mo, yung lahat ng senses mo gagana. Oh. So I thank God for your life kasi nakita ko yung paano mo, hindi mo naman kasi agad kinuha lang, inaral mo yan eh. Kaya yung bunga ng pag-aaral mo, nalasap namin lahat. Marami pa makakalasap dyan, kapatid. Patuloy ka lang at alam ko yung Panginoon na ginagamit ka, na hindi mo lang alam pero ginagamit ka ng Diyos sa buhay namin lahat. Yun lang po. Yung akin po yung kay Brother Larry, kung makapagbibigay ako ng isang bagay na makaka-describe sa kanya is compass. Kasi kahit pa paano na-i-direct mo kami sa tamang landas. I mean, spiritually, kahit pa paano, spiritually, na-improve yung pag-attend natin namin ng Saturday. Thank you po sa pag-introduce dito po sa amin. Malaking bagay po ito. And then yung kay Brother Sai po, hindi pa po kami pero I believe na pag nabigyan ng chance, alam ko pong marami po ako matututunan po sa inyo. Yan po. Ayun po, kay Brother Larry po, ang first impression ko po sa kanya ay intimidating. Stricto na masungit. Tapos, nung unang meet namin sa kanya, natakot din po kami. Tapos in-invite niya po kami dito. Same din po sa iba na ayaw na po namin magpakita. Pero nung napansin po siguro ni Sir Larry na hindi po kami nagre-reply po sa kanya, message po siya na message na nasan kayo. So, ayun po. Pero as you get to know him, approachable po pala siya. Mabait, tsaka may strong leadership. And yung respeto ko po kay Brother Larry po malaki po. Sobrang laki po na respeto ko kay Brother Larry. Kay Brother Sai naman po, very funny po. Sobrang funny po. Parang nakikita ko po na parang siyang comedian. Siguro kung kasama po namin siya palagi, parang wala pong sad moments. Parang lagi po siguro kaming tatawa. So ganun ko po siya nakikita. Parang he bring happiness po sa group. And po, kay Brother Larry and kay Brother Sai, happy birthday po. Ako po, magkaiba naman po, grabe, magkakaiba po tayo ng experience. Kasi ako po yung unang nag-approach kay Brother Larry. Kasi nakita po namin yung same with si Sonia. Kasi nung nagsalita po siya, kahit dun sa offering lang, hindi pa siya yung nag-preach. Nakita namin, grabe, sobrang anointed ng taong to. Kahit ilang words lang or ilang sentences lang yung sabihin niya, grabe yung conviction, grabe yung power, grabe yung anointing. Kaya nag-decide po kaming mag-asawa. Kasi nagpe-pray po kami ng bagong church na pwede po naming malipatan. Kasi, so nung nag-usap kami, mag-victory group na tayo. So kami po yung unang lumapit kay Brother Larry. Akala nga po niya, thank you Brother Larry, kasi akala niya single pa po ako. Akala niya, kasi tinanong niya ako, paano po
ba yung single ba? Hindi po, married na po ako, sabi, couple na po. Sige, kung gusto nyo, meron akong Thursday group and Saturday group. So kung kung kailan kayo pwede. So umattend po kami ng Saturday group. So yun, praise God kasi nakikita po namin yung leadership po niya. Kung paano po siya mag-handle ng tao, kung paano po siya gamitin ni God dun sa platform na binigay sa kanya. And I praise God kasi dahil din po sa group na to, kahit nag-grow po talaga kami. Kahit, alam nyo yun, kahit na minsan nagde-devotion ka, may time na ang kalaban, mayroon siyang ibabato sa'yo. So, kailangan mo ng group to encourage you. Kaya sobrang thankful po kami kasi nakilala po namin kayo and we love you guys so much. Thank you, Brother Larry, for introducing. Alam ko ginamit po kayo ng Panginoon sa group na to and nagpapasalamat din po kami sa inyo, syempre. And to God be the glory. And kay Brother Sai, si Brother Sai, medyo malapit na din po kasi sila sa amin kasi siya po yung nag-one-to-one kay Bri. So Brother Sai, same po sa kanila. Nung sabi ko din po kay Brian, grabe yung magturo si Brother Sai, no? As in, malaman, anointed din po. And salamat din po kasi hindi lang po as a leader na ginamit po kayo ng Panginoon kay Brian kasi parang family na din po kayo po sa amin. And thank you po. Kasi kahit ilang months, parang 1 to 2 months pa lang yata, nung in-invite mo namin kayo nung birthday ni Brian, nakapunta po kayo. And we appreciate that so much po. And yan nga po, super anointed din and the way po kayong magturo. Salamat kasi ginagamit po kayo ng Panginoon. And happy birthday po sa inyong dalawa. And I pray po na patuloy po kayong gamitin ng Panginoon sa platform na binigay po niya sa inyo. Yung kay Brother Larry muna. Hindi ako yun. Salamat po dahil kayo po yung binigay ng Lord po sa amin. Para mapupunta po sa tamang grow po talaga. Yung mag-grow po talaga kami. Tapos sabi ko nga kay Kat, nung last time po kami yung spiritual foundation po. Ayun, grabe. Siya yung nag-encourage sa amin. Siya po yung nag-encourage po talaga sa amin. Tapos siya po yung nagdala ng materials po namin dun sa butika kasi hindi po talaga kami makakapunta po talaga. So, nahiya nga po kay Brother Larry kasi sabi ko nga kay Kat, grabe si Brother Larry. Sabi talagang sobrang nakaka-bless po talaga yung buhay niya. Kaya yun po, salamat po, happy birthday po Brother Larry. Salamat po sa buhay niya. Opo. Tapos kay Brother Sai naman po, yun, salamat po kasi kayo yung binigay ng Lord para magturo po sa akin ng one-to-one. Na ko po kay Jelly yun, nung tinuruan ko din po siya. Yun, salamat po kasi marami po ako natutunan sa inyo. Tapos yung pagdi-devotion ko po, yung medyo na po talaga. Salamat po talaga yun. Happy birthday din po. Tissue. Salamat. Si Brother Larry, to Sister Sonia's point, pastol na pastol yan kasi, just like a pastol. Hindi lang niya kilala yung mga sinusugo niya, di ba? Talagang sabi niya sa leadership, leaders create leaders, not followers. So, hindi lang niya basta gusto yung kasama niya na, alam mo, madami kayo. Yes, well, it's good na madami kayo, sabi nga niya. It would be best na may nililid din kayo. So, yun lang. Gusto ko yung ganong type of leadership. Pero ayoko umalis sa kanya. Parang alam mo yun. Sinasabi ko naman sa kanya yun na parang sabi, mag-i-split na yung Saturday group. Ilang beses na niya sinasabi pero lahat ayaw eh. So feeling ko yun nga, because of the spiritual family na nililid niya, na create niya or na-create niya, yung atmosphere talagang a glimpse of heaven. So yun lang, kung talagang ihahambing mo siya sa isang bagay, siya yung pamalo kasi hindi siya takot mag-correct ng tao. And kabilang kami doon kasi parang
hindi na namin alam dati. Wala kaming victory group kasi we're lost. We're attending victory pero sabi niya ganun, bro, kamusta yung victory group niya? Nasa ibang grupo na kami nun. So, just like mabuting pastol, talagang kung ibinato ka niyo sa ibang leader at nakikita ka niyang struggling pa rin or wala talagang growth, hindi siya yung hahayaan ka lang. Talagang gagamitin niya yung pamalo niya para i-lead ka niya ulit sa batisan, sa ganitong grupo. So, for me, heaven sent yun eh. So, yun lang. Salamat sa buhay mo, bro. Mabuhay kang hanggat gusto mo. Happy birthday. kay Brother Sai, syempre, parehas kami media. So, media Betis. So, talaga. So, tag dito. Yung namin, wala lang, masarap lang magkamustahan kasi kapag if you have something in common. But, yun nga, to everyone's point, you're a storyteller. For me, alam mo yun, pag kilala mo yung mga tao na magaan yung kalooban mo, ganyan, mabilis kapalagayan ng loob. Siguro kahit Katoliko ko tapos ganun yung mapakinig ko. Bro, saan ka nagsisimba? Gusto ko rin dyan. Kasi di ba parang, hindi na siya hindi na siya storyteller. Parang, yun yan, nai-immerse tayo, na time space warp tayo sa panahon na yun. Tapos, parang as if nandun din tayo. So, for me, hindi lang basta glimpse of heaven yun eh. So, you're a citizen of heaven. Alam mo yun, kahit mamatay ka ngayon, alam namin na ito, nasa langit na siya. Parang gano'n. Di ba? Parang, di ba tayo parang minsan may agam-agam pa tayo sa sarili mo, di ba? Na parang, dito, mapupunta ba ako? Pag kausap mo si brother, buti pa siya, alam na niyang punta na siyang langit, gano'n. So, thank you for sharing your halo to us. Yung wisdom talaga ni Lord. Kinakausap niya si Dennis. Kung hindi mo siya, kung hindi ka nagpipray, kausapin mo si brother Sai eh. Lahat ng wisdom ni Lord parang nasa kanya na eh, di ba? So, yun lang, thank you for your life. Again, mabuhay kang hanggat gusto mo. So, happy birthday. So, yun lang. Para sa akin kasi nung unang meet ko kina Kuya Sai, personal, yung sa natin, sabi ko, ay, parang ang sosyal nila, parang nakakahiya lumapit. Kung hindi mo pa, Tapos yun, akala ko ang tatangkad nila. Sabi ko, ay, buti kalalaki ko lang, ganyan. Yung mga gano'n na parang ang hirap mo siyang lapitan, parang hindi sila accommodating, ganyan. Pero pag nakausap mo, sobrang napaka down to earth na mga tao na marami kang malalaman. Tulad nga na sabi nila, mga pang-6 na ako na informative si Kuya Sai, lalo na pagdating sa Bible. Marami kang matututunan sa kanya. Ayun, thank you Kuya Sai sa mga knowledge, sa mga sinesend sa GC. Yan. Happy birthday, mabuhay kang gusto mo. Tapos, kay Kuya Larry, hindi ko na po matandaan kung ang tagal na kasi 2015? 16. Hindi na namin matandaan kung kailan kami pinakilala ni James sa kanya. Pero para sa akin at saka kay Dennis, para siyang father figure. Kasi pag, 'di ba, yung mga tatay pag mali yan, hindi dapat gano'n. Kaya nagkaroon ako ng parang mas madaling sabihin na standard. Nung sinabi niya na couples na, sabi ko to kay Dennis, ay, wag na tayong aalis, doon na lang tayo lagi. Sabi ko gano'n. Kasi, parang sa amin, at home kami, pag yung sa kanila. Yun. Kaya, mas gusto namin sa kanila. Kasi parang, hindi ka maliligaw, hindi parang babalik ka sa dati mo, ganyan. Talagang lilid ka niya na, dito yung hindi dyan. Iyon, happy birthday Kuya. Mabuhay ka hanggang gusto mo. Oo naman. Okay. Yes, ay.
Si Sai nung una kong makita, talagang yung tipo nila, mukha silang yayamanin talaga. Yan. Alto social. Pero nung makita ko sila, kita ko talaga sa kanila, mababait sila. Kasi si Sai nung makausap ko talagang lagi siyang nakatawa. Anong una ko silang mamit, hindi sila yung sasabihin mo magkaiba kayo ng level. Hindi sila ganon. Kaya, kasi tagal na namin sila nakasama. Yan, si Sai, sila Pe, sila Sonia, sila Denny, siya, matatagal na sila sa amin. Kaya kami, bilang matagal na kasama na, si Sai talagang parang hindi na iba rin sa amin. Sa totoo lang. Tapos, sa pagtuturo, gusto ko talaga si Sai. Lagi ko sinasabi kay Dad, bigyan mo ng project si Sai kasi hindi na punta, hindi na. Sabi ko laging absent. Sabi ko, i-assign mo nga si Sai. Sabi ko gano'n. Tsaka, pagka nagturo siya, para bang gusto mo, walang magulo, kay maingay. Kasi baka malampasan ka nung sinabi niya, no? Makukulangan ka. Yung parang kang kinukwentuhan, yung matutulog ka na, magkukwentuhan ka muna ni Lola Batyang. Parang gano'n siya. Nakakatuwa kasi malalim yung kanyang yun naman talaga yung resulta pag talagang sobrang palabasa. Ayun, Sai, happy birthday. At ang hiling ko, matagal pa namin kayong makasama. Kay Daddy, nakita ko talaga yung leadership kasi ni Daddy, talagang hindi ko naman talaga matatawaran. Hindi mo siya kayang pigilan, hindi niya ipagpapalit kahit ano yung kahit naulan niya, kahit lalo nga nung pandemic, wala siyang pakailan kung ma-COVID siya. Basta sinabing gawin mo to, gagawin niya to, sugod na sugod sa ospital. Panahon ng COVID, hanggang sa na-COVID na nga siya. Pero ang buti ng Lord sa kanya, sabi ko nga siguro may plano pa talaga sa kanya ang Lord. Nagpapasalamat ako dahil siya yung naging asawa ko. Kasi ako naman, aminado ako sa sarili ko, hindi ako mabait. No? Pero dahil siya yung naging asawa ko, naging kawawa siya sa akin. Alam niyo na, ang bata lusungit. Naglawa lang pala. Hindi, mabait siya talaga. Kahit saan magdating, mabait siya talaga. Hindi siya yung, miski sa mga kapatid ko, kahit pa sabihin mong may ano siya, pagka inutusan siya, wala siyang hindi. Sige po, saan po? Sasamahan at sasamahan niya. Hindi siya yung taong hindi niya pagbibigyan. Mapwera na lang talaga pagka sobrang busy, hindi kanya mapapagbigyan. Tatanggihan niya kami, pero yung ibang tao hindi niya tatanggihan talaga. Ganun ang kanyang leadership. Talagang ang leadership niya ay inuuna kung ano yung pinapagawa ng Panginoon sa kanya. Wala naman akong kontra doon. Kasi alam ko naman kung ano yung pagkatawag sa kanya. At ang isa pa, hindi talaga siya masungit. Joker siya talaga. Kung makikilala niyo siya lang yung lagi niya sinasabi na kung hindi ako naging asawa mo, walang kabuhay-buhay ang buhay mo. Kasi siya lang ang maingay sa amin. Siya lang yung nagpapasaya ng bahay. Una-una, pag kami lang tatlo nila Sophie, si Sophie sobrang tuwan-tuwa. Grabe, nung umalis nga ito, nagpunta Indonesia, antay-tahimik namin. Kasi walang joker. Ang gawa lang namin, matulog. Iintayin namin, mag-good morning, ganun lang. Wala, tahimik lang kami. Pero pagka naandun siya, andyan biglang nagdayakad pa nga mag-TikTok eh. Ano siya, masayahin siyang tao. Sa pananamit talagang yun din naman ang ginusto ko sa kanya kasi ako yung tao na tinitingnan ko muna itsura bago ko patulan. Pumasano. At saka yung sinasabi ng iba na si Larry kala mo laging bagong paligo, totoo din yun. Kasi talagang maano siya sa katawan niya, maalaga siya sa katawan niya, malinis siya.
hindi naman ako nagkamali kasi buti na lang napakabait din sa akin ng Lord, no? Kasi kung hindi, baka buti hindi ako binalikan eh. Eto, bigay ko sa'yo. Ayun. Mabait naman siya, miski sa mga anak niya, mabait naman siya. Wala akong masasabi. Happy birthday! Si Sai, matagal ko nang kilala si Sai, at saka si Emmy. Matagal din silang wala sa group. Kasi, oo, after pandemic, ang hirap din nilang hagilapin uli para maisama dito sa etong group na ganito, yung physical talaga. No? Alam naman namin na busy sila, pero ayun din. I'm blessed na si Sai, nakikita ko kung paano siya magturo at na-enjoy ko rin. Lagi kong nagagamit yung kanyang may piboset. No? Kasi sobrang ma-amaze ka doon sa sa kanyang research. No? At parang sobrang gusto mo siyang tuunan ng pansin. So malaking blessing si Sai sa group dahil malaki yung contribution ni Sai, no? Iba si Hill, iba si Sai, iba si Dennis. Yung leadership medyo iba-iba, no? So napakalaking blessing ni Sai. Pero mahirap hagilapin to, mag-asawa na. Mahirap sila hagilapin. Kailangan mo silang tiyagain talaga. No? Bago namin sila napabalik sa group, talagang ang tagal namin silang from time to time. Kailan kayo aatin? Ganon. Pero, ayun, hindi naman dapat tayo magsawa sa kanila. Tuloy lang. Ako naman, pag nakikita ko na dating part ng group ko, tapos ngayon walang inaatinan, so invite ko pa rin yun. Kaysa wala silang maatinan na grupo. Kasi sabi ko, malaking bagay na part ka ng group, ng community na ganito. Kasi bakit hindi natin pagtutuunan ng pansin? Kasi una sa lahat, nakakapagbago ng buhay. Hindi lang tayo basta masaya tayo dito. Pero sa pang-araw-araw mo, naririnig mo yung Word of God na pinag-aaralan natin, nababago yung buhay mo. Hindi mo napapansin, isang araw, parang iba na ako. Hindi na ako yung tulad ng dati. So, hindi naman kasi ang pagbabago na ginagawa ng Diyos kaya ng isang iglap So, proseso din siya. Pero habang naririnig mo yung blessing ng Lord, so malaking bagay. Kaya si Sai, malaking tulong yun. No? Sabi ko nga, iba-ibang style Ibang style ni Hill, ibang style ni Sai, ibang style ni... pero halos lahat naman mga leader na, no? Salamat, Sai. At hindi ka pa rin naghanap ng iba, sa grupo ka pa rin namin. So natutuwa kami at ako, especially natutuwa ako na how you grow in faith din. Pero before pa, talagang medyo historian si Sai at saka theological, no? So, salamat. Malaking bagay na-impart natin yan sa group natin. So, yun lang. Sobrang thankful. Ayun, salamat na rin sa inyong lahat. Kasi, lagi kami nag-uusap ni Mrs. Sobra kaming blessed dito sa Saturday group. Pero, sabi ko, ibang klase ang relationship na meron ng Saturday group. Kasi parang, alam mo yun, yung parang bago ka pa lang, pero hindi mararamdaman na parang bago. Kasi parang very welcoming, very warm, no? So, ang sarap lang na meron tayong grupo na ganito. Ito siguro yung yung parang, kumbaga, ito yung sa amin mag-asawa, dito kami humihinga. So, dito kami nakakahinga. At ako naman talagang kahit sa Thursday group, Friday, Saturday, so Sunday, so talagang siguro yun yung gusto kong gawin talaga Hindi ako sanay na walang kausap. Nabuburyong ako doon pag wala akong kausap. Mas gusto ko yung meron akong kausap, meron akong At marami ka rin natututunan doon sa mga istorya ng mga tao, mga testimony. So malaking bagay yun.
Yun nga lang, ang problema ko, hindi ako masyado matandaan. Yung lahat ng sinasabi niyo kung paano tayo nag-meet, hindi ko na siya matandaan. Kasi ang dami kong taong kausap. Kaya pagka nababanggit niyo sa akin na gano'n, hindi ko na siya matandaan. Pero hindi ako masungit. Prot lang pala. Hindi ako masungit. Hindi ko alam yung word na masungit. Kaya alam minsan, may mga panahon na nag-iisip ako. Kaya mukhang seryoso yung dating ko. Kasi, alam mo yun, pag nasa worship ka, nag-iisip ka kung ano yung pwede mong gawin pa, sino yung pwede mong makausap. May mga tao na lapitan mo, di ba? So, yung mga ganun. So, ayun. Ayos. Okay na yung mensahe. Salamat, Sai. Happy birthday.